Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. So, narito ngayon ako. Minsan-minsan lang tayo nag-vlog kasi masyadong maraming inisip at maraming ginagawa para sa ating bayan. So, gusto kong manawagan sa mga MUP retired. Dahil maraming tumatawag sa akin sa mga pensioner, paano ko daw sila matulungan. Dahil alam naman ng mga MUP na ako sa nakakatulong sa inyo patungkol sa mga pensyon. Dahil yung ang differential natin sa lahat ng MUP na nilabas ni Pangulong Duterte noong June 2017. Yung iba, even though in the Philippine National Police, AFP, ay hindi pa lahat nakatanggap. Sa AFP nga mayroon silang inaantay na kabuuan ng 4.9 billion. Hindi naman lahat, pero lahat siguro maaaring kalahati ng pensioner or 30% of the pensioner hindi pa nakatanggap dahil sa kadahilan ng maraming naging alibay sila, case daw mga fake yung mga byuda, mga illegal. Pero pinagtatakahan ko, bakit yung general, yung ibang asawa ng general, kasi hindi naman yung mga may general nga rin hindi nakakatanggap siguro dahil nga sa daming ginagawa hindi napansin. Isa na dyan si General Simoy, isa rin sa biktima. Maraming biktima mga asawa ng general, pero yung mga kilalang general hindi nila biniktima. Bakit kaya? Kaya nga napag-usapan namin ni Supremo kung paano kayo tulungan. Kasi nga marami naging kawawa na pensioner. Kaya napag-usapan ng pensioner, si Supremo nga sabi niya, kahit na ako walang pensyon, dahil hindi ko naman hindi niya man daw hinabol yung pensyon, ang mahalaga dito, napag-usapan namin, paano kayo tulungan. So mayroon siyang naisip na panukala na para hindi laging bitin ang ating pensyon ay kung sakali halimbawa mapalusot namin o mapalusot natin yung 1 trillion MUP, makinig, EAP, 1 trillion ang ipaglalaban namin na inyong budget, 1 trillion. Sa ngayon kasi 35 billion lang yun. Biruin mo 35 billion ang budget now. From 70 to 35 billion na binawasan itong administration na itong taon na ito. Dati from 70 to naging 35 billion. Ano na lang magagamit nyo? Anong mabibili nyo na lang sa 35 billion sa laki ng AFP? So AFP, magising rin kayo. Ito pagkakataon na ninyo na tingnan nyo ang ikababuti o ikaganda ng armed forces sa gagawin ng ating Filipino Guerrilla Forces na ipaglalaban namin ang 1 trillion budget ninyo. So, balik tayo sa pension. Halimbawa, in 1 trillion, kukuha lang tayo ng 200 billion. 200 billion. So, yung 200 billion, ininegosyo natin yung 200 billion. Paggawa ng mga barko, kung ano pa mang pagkakitaan, yung 200 billion. So sa 10% or 20% sa 200 billion, so mayroon tayong 40 billion in a year. So sa 40 billion, sapat na yun para sa pensioner. So ibig sabihin doon, hindi na magiging problema ng mga pensyonado
na ma-delay ang pensyon at hindi maatraso at hindi hindi magkakaproblema ang pensyon. So yun yung objective natin ngayon. Kaya kami, ako mismo bilang isang pensyonado ng Armed Forces of the Philippines, nakita naman ninyo since 2021, nag-iisa lang akong lumalaban na ipinaglalaban kayo. Witness ng lahat ng pensioner doon sa concert talaga. Yung hindi concert, hindi nila alam yung ginagawa ko. Pero sa lahat na nakakalam, alam nila ang ginagawa ko since 2021. Kaya nga dandahang nag-release ang PGMC, ang Pension Graduate Management Center, na nakapag-release sila dandahan. It's because of my bulabog. Actually, alam naman ng lahat, may kasama ako isang general dito Ayaw ko na ng pangalan and respect to general, no? Hindi ko malaman kung napapagod o natakot o pinakiusapan. Ibubulgar ko lang ito para alam ninyo na walang gustong lumaban na ipaglaban ang mga pensioner, kundi ako lang. Ako lang kasi ang karamihan may gustong lumaban pero natatakot matanggalan ng pensyon. Ako sa aking prinsipyo, nung ako'y nasa active pa, di bali na ako matanggal sa serbisyo na ipaglaban ko lang karapatan ng karapatan ko o may responsibility to the Filipino people. Hindi bali ako matanggal. Yun ang prinsipyo ko Pag pinanindigan ko, yung pinanindigan ko. Kasi alam kong tama So ganun yung ginawa ko sa pension. Biro mo yung 4.9 billion. Kung hindi binulabog ko yan, tulog na yung 4.9 billion. Pero anyway, yung may idea, siguro sa akin analysis, 4 billion pang natitira. And that 4 billion ay lalabas yan. Huwag kayong mag-alala. Magbilang na lang kayo ng buwan. At talagang hindi natin titigilan yan bakit na-delay ang pera. Iimbestigahan natin. Umabot na ako, bilang yung investigation na ginawa ko, sa OTIC, inimbestigahan, walang nangyari. Sa tube stop, walang nangyari. Pumunta ako sa Anti-Retive Authority, walang nangyari. Sumulat ako sa National Defense, walang nangyari. Pumunta ako sa Ombudsman, na corrupt na rin yung Ombudsman. So saan tayo tatakbo ngayon? Alam na rin ni Bongbong Marcos ito. Kasi nga pinarating ko Pinarating ko sa kanyang bayaw si Martin Araneta. At sinabi niya, tumangula siya, sabi ni Martin Araneta. So ibig sabihin, yung problema natin sa pension, wala lang ibang makakatulong kung hindi tayo mismo. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng pensioner. Lumabas kayo sa aking panawagan kung kinakailan, paselan nyo ng paselan. Pero mas maganda kung mamasela kayo tag 100, 200, 300 para at least makatawag ng pansin. Pero kung patatlo, palima lang kayo pupunta kasi doon, hindi na mapansin ang problema. Pero kung pumunta kayo ng mga above 500, ganon, sigurado, mapapansin na tayo. Ganon dapat. So, hintayin nyo yung panawagan sa inyo. At sasamahan ko kayo. Ilang beses nyo na akong tinatanong kung kailan ko kayo samahan. Hindi ako nakakasama because may rami tayong priority pang nasyonal na problema. Pero ngayon, tinitingnan ko, makinig kayo sa aking at magsasabi ako ng tamang oras para paselan natin ang PGMC. Tanungin natin, yung ginawa natin nung una, ayaw tayong kausapin pero napilitan sila kasi sa dami natin, sinabi ko na hindi kami aalis hanggat hindi namin kayo nakakausap. So, ginawa natin ng alas 3 para alas 5, hindi pa rin sila makapagsalita. So, na-pressure sila, kaya kinausap tayo. Kasi hindi tayo alis. Hanggang 10 o'clock naman pa hindi tayong ibawalin. So, with that period, hindi tayo magawa ng direktiba na mapaalis tayo kasi kulang sila ng oras. So, anong nangyari? Nakausap natin sila. Pero talagang defensive yung mga sagot nila.
Eh, ang sagot pa nga daw, ang may kasalanan, yung J1. Yung J1, wake up J1. Kayo pala ang kwan dito, may kasalanan. Hindi nyo na binibigyan ng tamang personnel ang PGMC. Kaya nagtuturuan kayo. Anyway, yun lang muna. Siguro, yun lang muna iparating ko sa inyo na ngayon siguro hindi na kayo magtuturuan ngayon pagka nagbago ang panahon. So, sa mga pensioner, sa mga kamag-anak ng pensioner, at sa lahat ng sambayan ng Pilipino, especially the Filipino Guerrilla Forces, magkaisa tayo para sa bayan. Kung ano mga pagkilos dyan, katulad sa 31, itong 31 darating, di ba maraming pagkilos? Eh, makisabay rin tayo, malay mo, makaususo tayo dyan. At marinig natin ang katotohanan. Sumabay kayo dyan. Yun ang kailangan ko. O kung kanino man yan, kay Marcos organize man yan, eh, at least, kung kay Marcos organize yan, mas maganda. Para maparinig natin sa mga naniniwala sa kanya na hindi bangang si Marcos at hindi magnanako si Marcos. At least kayo, makapagsalita kayo. Kasi maraming Pilipino ngayon nabubulag dahil sa pera. Nabubulag sa pera, nababayaran lang. Ang lahat kasi ng rally ngayon, hindi natin alam. Pero sa aking palagay, ang lahat ng nangyaring rally na ngayon, huwag kayong masaktan kasi ito ang observation and this is my opinion. Lahat ng rally dito ay nasa likod ang Marcos. Ginagastusan niya. Para mapakita niya na marami pa rin naniniwala kay Marcos. Ngayon, itong 31 na darating, pwede kayo sumali para kayo rin magsalita kayo na ang Marcos ay magnanakaw. Ang Marcos ay pro-communist, pro-narcopolitics, abuse of power, lahat na ng kalokohan ngayon sa gobyerno nandito na. The worst government, tandaan niyo, the worst government, talaga totoo lang. Actually, nung Marcos Sr., sabi nila na hindi magandang administrasyon ni Marcos. Hindi, ako nagsapapatunay na magandang administrasyong Marcos Sr. Pero sa Marcos Sr., bangag, tarantado na administrasyon. Hindi makatao, makahayop para lang mamanatili sa kanilang katungkulan. Ang pamilyang Marcos, Bongbong Marcos Jr., mga bangag family. So salamat. Sana magkaisa tayo. Maki-obserba kayo sa 31 kung kanino mang paralian. Magsalita kayo na dapat alisin na si Marcos. Kung magalit sila, karapatan ko yun, opinion ko yun eh. Yun lang akin, panawagan ko sa mga MUP. MUP, lagi na lang kayo nagsasalita pag napdili ang inyong pensyon, pero hindi kayo nakikisama sa taong bayan. Ang ating pensyon ay galing sa taong bayan ang pera na tinatanggap natin. Kaya makiisa tayo sa sambayan ng Pilipino para sa ating kagandahan o kaayusan ng bansang Pilipinas. Salamat, MUP, sa inyong pagkakaisa. At magkita-kita tayo sa dulo. Salamat, bye-bye. At nagpapasalamat si Supremo sa inyo. At gagawin niya ng parang kung paano maayos ang ating problema sa ating bansa. Maraming salamat, bye-bye.